Kamusta mga kaibigan at kapwa ko mangingisda? Ako ang inyong paboritong online na kasama sa pangingisda at narito ako para bigyan kayo ng pinakabagong scoop sa forecast ng kagat ng isda para sa Lunes, Enero 26, 2026. Ngayon, mga tropa, may hatid itong araw na ito na kakaiba at kailangan ninyong makinig ng mabuti dahil baka ito na ang araw ng inyong pinakamalaking huli. Handa na ba kayong malaman kung bakit espesyal ang araw na ito para sa pangingisda sa Pilipinas? Sige, sumama na kayo at alamin natin kung ano ang mga sorpresa na dala ng tubig para sa atin. Para sa ating mga target na isda ngayong araw, tingnan natin ang ilan sa mga pinakapaborito nating huli dito sa Pilipinas mula sa sariwang tubig hanggang sa dagat. Tilapia, ang hari ng mga ilog at lawa. Kung tilapia ang hanap ninyo, ang araw na ito ay magandang pagkakataon. Ang tilapia ay kilalang mabilis lumaki sa ating mainit na klima at napakarami sa ating mga ilog at lawa. Hanapin sila sa mababaw na bahagi ng tubig, lalo na kung may mga damo or putik kung saan sila kumakain at nagtatago. Sa pangingisda, masarap ang gumamit ng simpleng kawil at lulon na may pain na uod, tinapay o kahit pinaguluang palay. Maliit na tip, subukan ng float fishing malapit sa mga gilid na may anino. Sa first quarter moon, kadalasan ay mas aktibo sila sa umaga at hapon. Bangus, milkfish. Ang pambansang isda sa baklad ang bangus or milkfish ay isa sa pinakamalaking huli sa aquaculture dito sa atin at marami rin itong makikita sa dagat at mga baklad malapit sa baybayin. Ang bangus ay gustong-gusto ang mainit na tubig na saktong-sakto sa forecast ng temperatura ng tubig ngayon. Hanapin sila sa mga baklad o sa mga estero na may malapit sa dagat kung saan may halo ang sariwa at alat na tubig. Maaari silang hulihin gamit ang pain na lumot, hipon o tinapay. Ang masiglang kagat ay madalas mangyari sa mga oras ng pagtaas ng tubig na tugma sa forecast ng buwan. Lapu-lapu, grouper. Ang mangangaso ng ilalim ang lapu-lapu ay isa sa mga demersal species na madalas nating huliin dahil sa bahagyang maulap na panahon at mainit na temperatura ng tubig, magiging aktibo ang lapu-lapu sa mga bahura, batuhan at mga ilalim na may mga taguan. Maaari silang hulihin gamit ang pang-ilalim na pangingisda o bottom fishing gamit ang sariwang hipon, pusit o maliliit na isda bilang pain. Ang kanilang kagat ay mas malakas kapag may daloy ang tubig na ibibigay ng first quarter moon. Talakitok, trevally/jack, ang fighter ng karagatan. Para sa mga gustong makaranas ng matinding laban, targetin ng talakitok. Ang mga trevally ay malakas na lumalaban at masarap hulihin. Hanapin sila sa mga estruktura tulad ng mga pier, buoys o kahit sa mga gilid ng mga baklad. Ginagamit para sa kanila ang lure fishing o casting na may mga maliliit na pilak na spoon o jigs na ginagaya ang maliliit na isda. Subukan ding gumamit ng sariwang isda bilang pain. Ang kanilang aktibidad ay magiging mataas sa mga oras ng pagtaas ng tubig at sa mga major bite times na dulot ng buwan. Ngayon, mga kaibigan, pag-usapan naman natin ang mga kondisyon na magpapaiba sa ating pangingisda. Panahon, sa Lunes, Enero 26, 2026, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang maulap na panahon sa buong Pilipinas. Ang temperatura ng hangin ay aabot sa 27 hanggang 30 degrees Celsius. May posibilidad ng patchy rain o light rain na may 35% na tsansa sa ibang lugar. Ngunit hindi naman ito magiging malakas. Ang hangin ay inaasahang banayad na may average na bilis na 10 kilometro kada oras
o 6 na milya kada oras. Ang ganitong panahon ay perpekto para sa pangingisda sa umaga. Temperatura ng tubig. Ang temperatura ng tubig sa dagat ay mananatiling mainit at komportable para sa isda, nasa 26 hanggang 29 na degree Celsius o 79 hanggang 84 na degree Fahrenheit. Sa mga lugar tulad ng Boracay, ang average ay 27 degree Celsius o 81 degree Fahrenheit. Ang mainit na tubig na ito ay nagpapalakas sa metabolismo ng isda, kaya mas aktibo sila sa paghahanap ng pagkain. Yugto ng buwan. Para sa araw na ito, Enero 26, 2026, tayo ay nasa yugto ng first quarter moon. 54% ng buwan ang nagniningning at patuloy itong lumalaki. Ayon sa mga popular na paniniwala ng mga mangingisda, ang first quarter moon ay kadalasang nagdudulot ng magandang kagat dahil sa malakas na daloy ng tubig na nililikha nito. Makikita ang buwan sa itaas paglubog ng araw at mananatili hanggang hating gabi. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Base sa lahat ng datos na ito, ang pangkalahatang kagat ng isda ay inaasahang magiging maganda hanggang katamtaman. Ang kombinasyon ng mainit na tubig, banayad na panahon, at first quarter moon ay nagbibigay ng magandang kondisyon. Ang tilapia at bangus ay magiging aktibo sa mababaw na bahagi at sa mga baklad, habang ang lapu-lapu at talakitok ay maghahanap ng pagkain sa mga estruktura sa ilalim at malapit sa baybayin. Kaya mga kaibigan, maghanda na kayo dahil mayroong potensyal para sa isang matagumpay na araw ng pangingisda. Kaya mga kaibigan, ni isang buntot, ni isang kaliskis, sanay maging masaya at mabunga ang inyong pangingisda. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nakakuha kayo ng mga bagong kaalaman, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel, i-like ang video na ito at i-share sa inyong mga kasama sa pangingisda. At syempre, ibahagi sa comment section ano ang plano ninyong huliin ngayong Lunes at anong pain ang gagamitin ninyo. Anong masasabi ninyo sa forecast ngayong araw? Masaya akong basahin ang inyong mga karanasan at tip. Hanggang sa susunod na huli, mga kaibigan.